Yo, what's up YouTube? Moto Teacher here. Matagal-tagal tayong hindi nagkita. Yan, medyo busy. Para sa umaga o gabing ito, kung anong oras yung mga pinapanood dyan, ay tayo ay mag-unboxing ng isa sa mga latest na na-purchase ko, ang ROOK Atlas 4.0 na Outrun. Yan. So ito. Yan. And may konti tayong mga pros and cons, negative and positive things about ROOK. I've been using ROOK since siguro mga 6 months na. And ang first ROOK ko is yung Nebula na large. By the way guys, ang ROOK is United Kingdom na brand. Ang ROOK nagsimula siya sa snowboarding, sa mga helmet ng snowboarding. So naging successful to. That's why they decided to add in their list ang mga motorcycle helmets and gears. So wala nang hanash-hanash. Buksan na natin tong ROOK ko. Actually, binauna pa nagbukas nito si Bamsky nung dumating ito. Nabili ko tong ROOK na to kay Ma'am April and Jen Pascual. Siya ay US based. So, nagpa-purchase siya doon. Then, pinapadala niya dito. Kung medyo tight yung budget nyo, pwede nyo siyang i-PM. Pagandaan pa niya, dami niya binigay sa aking freebies. Shoutout sa iyo, ma'am. Thank you. So, buksan na natin to. Pagbukas mo nito, may lalabas na parang akala ko, ano ba dito? Akala ko chocolate. Yan. Pag binuksan nyo yan, meron kayong matatagpo ang, I think this is the manual. Yes, manual to. Ayan. Manual ng ROOK yan. Taba tayo magbasa. And then meron namang Google. So, check na lang natin sa susunod yan. So, buksan na natin. Ayan. So, ang ROOK, guys, para sa hindi nakakaalam, ay nagsimula sa 1.0. Then, right now, 4.0 track. Ang balita ko magkakaroon na ng 5.0. That's why nag-sale sila. Inuubos na lang nila yung stock nila. Ayan. So, yan. Alright. Diba? Ang pogi. Wow. Okay. This is Outrun. ROOK Outrun. So, nakikita nyo yung design niya. Sa harapan, para siyang bungo. Yan. Or sapot ng gagamba. Pag gumilid ka, may dinosaur. T-Rex ba yan? Yan. Nakasulat Outrun. O, see? Diba? Ang pogi. Ang style niya nagustuhan ko parang pang 90s or 80s na parang family computer yung design. Yan. Naalala ko rin yung Stranger Things. Ganyan yung itsura. Okay. So, again, nagustuhan ko to kasi dual personality siya. Pag iba yung vibes. Parang 80s or 90s. Very classic and retro looking yung helmet. Yan. Okay, so as you can see, meron siyang mini spoiler here. Tapos, ito. Diba? Teka, tanggalin ko na yung papel. Yan. Yan. So, ito ang pinaka-liner niya at saka yung foam niya. And hopefully, kasya to sa akin. By the way, ang size nito ay medium na 4.0. Yan. So, kasya naman to kasi 58 to 59. No, 58 cm siya. Okay, ang ROOK, para sa mga hindi nakakaalam, ay malaki yung sizing niya. Suot na natin. Masikip. No! Pero sana kasya to pag nasa loob na. Oh. Okay naman. Okay naman siya. Ayan ang gusto ko. Gusto ko snug fit. Ayun o, walang kaalog-alog. Oh, mas safe to. Yung ganitong klase ng fitting. Snug fit. Medyo masikip siya, pero I prefer this. Tanggalin natin yung plastic. Front view. Side view. Pogi. Diba, pogi? Subukan naman natin ilagay yung tinted visor. Yo, pogi, diba? Mas pogi talaga pag naka-tinted visor. Kahit gabi. Joke lang. Ingat-ingat lang pag gabi. Huwag kayong gumamit na to. So, ang ginagawa ko, naglala ako ng extra visor. Lalo na pag gagabihin. Ayan. Mas okay talaga tong medium. Mas maliit yung shell niya. Mas tight siya. Perfect na perfect. Lahat ng helmet ko, kaso dalawa na lang sila. Ayan. ay ang size niyan ay large.
So, ang suggestion ko sa inyo, pag bibili kayo ng Rurok, mag one size down kayo. Okay? Kung large ka, mag medium ka. Okay? Kung ikaw naman ay medium, kumuha ka ng small. Alright? And it would be better kung kukuha ka mismo, bago ka kumuha ng helmet, magsukat ka muna. Unfortunately, wala pa tayong official distributor dito sa Philippines ng Rurok. So, kung may mga friends ka na nakagantong helmet, panghiram ka muna. Or, kung wala man, na tropang nakagantong helmet, mag-message ka lang sa page ko or sa YouTube channel ko. Magkita tayo kung mga taga Quezon City, Marikina, San Mateo ka, papasukat ko sa iyo itong helmet ko. And meron pa tayong isang parating na medium large. Sukatin mo. Ayan. So, pag-usapan naman natin, guys, yung mga negative things about this helmet. Okay, maraming mapapanood kayo sa YouTube, sa Facebook, na mga bad things and comments about this helmet na basura daw to. Huwag kayong bumili. Sayang pera ninyo. Ayan. So, para sa akin naman, kanya-kanyang taste yan. And hindi naman to papasa ng mga different test, crash test tulad ng ECE DOT kung ito ay walang kwenta. Negative thing. One of the negative things is the liner. Unang-unang bumibigay ito. Ang dami ko na naging Rurok, yun yung nagiging sakit. So, bumili ka na ng pandikit. Ito yung ginagamit namin, magtotropa. Yan. Ito, mabilis bumigay. Maingay. Yes, totoo yan, lalo na pag high speed. Ano pa ba negative thing about it? Mahal. Mahal. Lalo na pag bumili ka sa kanilang website, bukod dun sa presyo na binigay ng Rurok, may shipping fee pa, tapos ang madugo dun yung tax dito sa Pilipinas ng custom. Kailangan mo yung bayaran. Magkano? 20 to 30% ang bayad niyan. Ito, yung bandang taas. There are some Rurok Atlas na nakaangat to. Ganun talaga. Yes. Okay. So, luckily, ito nabili ko, sealed pa. Walang masyadong space. Hopefully, hindi bumaba. Yan. So, guys, huwag kang bumili ng Rurok kung medyo sensitive ka sa mga bagay na yon. Yun na mga nabanggit ko. Isa pa pala, ito, yung lock dito sa lens. Yan. Huwag nyo masyadong close maigi. Ayan, na-close ko tuloy. Kung ibubuksan nyo man, gently lang. Yan. Okay, unang-una rin bumibigay yan tulad dun sa tropa ko. Yan. Basag na. Okay? Pero kung kaya mo yung ingatan, bumili ka ng Rurok. Magsama tayo. Magkakaibigan. Okay? Good thing about this helmet, number one, pogi. Stand out ka, katulad ng sinabi ko. Since wala pang official distributor dito sa Philippines, bilang pa lang meron nito. Air vents niya, nag-improve na. Meron ng open and closed na vents dito, unlike yung 3.0 at saka yung pababa. Ano pa ba? Meron siyang lagayan ng audio. May audio system to, tinatawag nating shockwave na produce ng Rurok. Pag binuksan nga yan, may lalabas na space dyan. Naka-ready na siya. Meron na ring lagayan ng headset dyan. Hindi ako fan nun, pero it's very essential. Yung mga Acardo, mga comms, hindi ako masyado fan. And in addition dun sa mga nasabi ko magagandang bagay sa tungkol sa Rurok, pads ito ay adjustable. Just in case na masyado masikip sa'yo, pwede mong bawasan yung foam dito. Hindi ko lang matanggal talaga kasi bago pa eh. Nangihinayang ko tanggalin eh. O meron niyang zipper sa loob. Tulad niyan. Yan. Then meron din dito mga bilog-bilog sa loob. Yan. Rion Tech yan. Hindi ko lang masyado alam yung specifications niyan, pero it is more comfortable and at the same time safer sa mga riders. Siya lang ang meron yan, yung Rurok Rion Tech. Okay. So once again, ang presyo na to nasa 20 plus. Hindi ko na sasabihin eksakto. Baka mapanood ang nanay ko, patay ako. Okay, search nyo na lang doon sa mismong page nila. Alright, so kita-kita ulit tayo sa susunod na post ko dito sa YouTube. Baka ninyo, comparison ng Rurok Atlas 4.0 Street at ng Rurok Atlas Carbon. Alright, so ride safely guys. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much.